Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, usapang patipiran ulit. This time with Suzuki Espresso. Tandem, siksik na impormasyon mula O ano, ready na ba kayo? Tara na! Mga katandem, ito nga pala ang Suzuki Espresso. Boxy, compact, at matipid. Tara, silipin natin. Dito muna tayo sa harap mga katandem, no? Yung element ng pagka-boxy niya, nakuha din ng mga headlight and sa grills. So nakita nyo, puro kantuhin yung mga grills. Andyan yung Suzuki emblem mo. Headlights, yung kanyang reflector, boxy. Yung kanyang reflector ng signal, boxy rin. Dito naman tayo sa gilid. Nothing too fancy. May cheek light, 14-inch na mag wheels. Ang highlight nito mga katandem, 180mm ang ground clearance. Dito naman tayo sa likod. Umpisahan ko sa taas mga katandem ha. May third brake lamp tayo. May Suzuki emblem. May susian dito mga katandem. Ang pag-open nga pala ng hatch door dito sa likod is by latch or by susi. And then yung boxness do sa headlight, nakuha din yan ng taillight. Yung reflector niya ng signal and yung kanyang reverse light, boxy din. Sa babang part mga katandem, meron siya parking sensor sa dalawa. Dito naman tayo sa loob mga katandem, no? Kung sa labas nakita nyo boxy siya, dito naman sa loob, bilugin naman. So pag nakita nyo yung manibela, di ba, bilog, andyan yung controls ng inyong infotainment, pati sa Bluetooth. Then yung kanyang infotainment naman, at saka yung kanyang cluster gauge, nasa gitna, pabilog din. So usually yung makikita mo dyan is yung speedometer mo, and yung gasoline, and the other information din, like auto stop start feature, yung seatbelt, etc. Then dito naman, magkabila, may airbag siya, may pocket dito, and syempre, may lalagyan din dito, may glove box compartment din. And below the infotainment system mo, na touchscreen nga pala mga katandem, andyan yung pang-open mo ng power window sa harap. Yung sa likod nga pala ito mga tandem is power ikot. So manual. Sa gitna ng controls ng window mo, nandiyan yung hazard switch. Sa lower part naman, nandiyan yung controls ng aircon mo. And then doon sa pinakababa mga katandem, meron siyang charger ng Type A. Para pag kinulang ka, meron pa siyang lighter socket na pwede mong saksakan ng additional charger. May pocket dyan na maliit na kasya mga cellphone o ibang gamit mo. May dalawang cup holder. Then yung cambio mo na AGS, reverse, neutral, drive, and manual mode. And then, syempre, handbrake. Yung upuan niya, simpleng-simple lang din mga katandem. Hindi nga lang na-adjust yung headrest kasi fixed na siya. Ito nga pala mga katandem, yung aking adjustment ng seat position ko na komportable ako mag-drive. Yung aking headroom sa headliner, more than 1 fist ang space. Yung tuhod ko naman mga katandem, pag ako nagpapalit ng between brake and yung accelerator, hindi naman siya tumatama dito sa may dashboard. Usapang boot space naman tayo mga katandem. Compact to pero dami nyo mailalagay. Meron siya early warning device at pag inangat mo tong cover, andyan yung spare tire and yung tools mo, pati yung jack. Ang tono cover nito, removable, at tingnan nyo yung space mga katandem. Ilang galon masasakay yan sa tingin nyo? Comment nyo sa baba. At kapag kinulang ka pa rin sa space, tupiin mo na lang yung sandalan. Ang dami pang mailalagay. Good day mga katandem. So another test drive series, this time with Suzuki Espresso. Yung Espresso nga pala na gamit natin ngayon does have an AGS transmission. So hindi yung typical na manual na yung sa mga early releases ng Suzuki Espresso. So ito nga pala is may automatic gear shift. So ano nga ba pinagkaiba niya dun sa typical or sa conventional na transmission? Ito kasi, ang meron lang dito sa kanyang stick shift, maliban dun sa kanyang manual mode, is meron lang siyang reverse, neutral, and drive. Pagka tumigil ka, nag-park ka, ilalagay mo lang sa neutral, then i-handbrake mo na. So wala siyang park, wala siyang mga low, second gear, ganyan. So park, neutral, reverse, drive, neutral, reverse lang siya. So napansin ko na dito sa Suzuki Espresso, no, sa AGS, pagka nag-change siya ng gear, para siyang manual transmission, no. May mapapansin mo, para medyo para medyo titigil siya konti, shift siya tapos saka siya under. And ang napansin ko rito, pag kailangan mo ng power, baon mo lang siya, then automatic siya mag-downshift. Kaya pala nung napansin ko kanina, nung packet ako ng Tagaytay, hindi siya nahihirapan sa paahon. Talagang may power siya, no. For a 1 liter na displacement, medyo torquey siya ng konti, no. Unlike do sa ibang na-try natin, ramdam mo talaga na medyo kinakapos. So ito hindi. Then actually ang purpose ng drive natin ngayon, right now we're going to Mabitak, Laguna. And ang purpose natin ngayon is para malaman natin kung gaano siya ka-fuel efficient, no.
tamang-tama sa crisis natin ngayon sa gera dahil nga merong ongoing war sa Middle East. Ang nangyari, naapektuhan yung ating fuel prices, so biglang tumaas lahat, no? So sakto-sakto to sa mga gusto bumili ng kotse sa panahon na to, na hindi pa kaya yung budget na pang hybrid or pang electric. Okay na okay tong Suzuki Espresso kasi it's below 700,000 yung kanyang SRP. Matibid din siya for an internal combustion engine, no? So itest natin kanyang fuel economy mga tandem with 4 people na load capacity, and meron tayong isang bata na kasama. The-drive tayo sa Laguna. So may mga dadaanan pala tayo mga uphill, and hindi natin siya bebabyhin mga katandem, no? Hindi natin siya hyper mileage. So yan, naka-aircon tayo ngayon, todo aircon, todo thermostat. Siyempre direct din ng araw, summer na, di ba? Later on, we're approaching Shell, so papapagas muna tayo. Ang gagawin natin palang method is yung full tank method. So i-take note natin yung kanyang odometer, then full tank tayo. Then on our way back, sa Tagaytay din naman tayo babalik, yung daan natin. So magpapagasolina ulit tayo sa same station. Then take note natin yung yung odometer after full tank. Then i-compute natin kung ano yung naging consumption natin. And aside from that, aircon naman maganda, malamig, kahit tirik ang araw, pero maganda sana kung meron tayong Ceramax Nano Ceramic Tint with 99% heat rejection and UV rejection. Kung makatak na yung summer, magpa-tint na kayo kasi syempre nakatulong din yan sa fuel efficiency. Kumbaga, in a way na pagka nagda-drive ka, tirik ang araw, hindi mo need na itodo yung thermostat mo, hindi mo need itodo yung blower mo. So little by little, mapapansin mo, makatipid ka sa gasolina na rin, di ba? Yun ang tulong ng Nano Ceramic Tint with 99% heat rejection and UV rejection. And aside from that, makatandem, other products na in-offer namin sa Ceramax Philippines is yung graphene coating and yung paint protection film. So pagka budget ka at gusto mong protektahan yung pintura mo from fading, yan, sun fade, mga ipot at mga harmful chemicals, mga contaminants, pwede ka magpa-graphene coating sa amin. Then kung medyo may budget ka, kaya mo i-stretch yung budget mo, yan, pwede ka mag-paint protection film, which is ang kagandahan sa paint protection film mga katandem. It can protect your paint from chips, yung mga rocks, yan, yung pagka may mag-trip, gasgasin, or kahit buhusan mo ng brake fluid, hindi yan kukulo, hindi yan mabubula yung pintura mo mga katandem. So yan, kontakin nyo na lang kami sa number namin sa baba. Quick update lang tayo mga katandem, no? Nandito na tayo sa Mabitak, Laguna. And so far, yung nagastos pa lang natin na bali may mga inakit na kami kaninang uphill, ngayon uphill ulit, no? Going to para papunta lang ito ng Pililia. So ang nagastos pa lang natin or ang na-consume pa lang natin mga katandem is yung maliit na bar sa taas pa lang. Isipin mo mga katandem, sobrang tipid niya. Na-traffic pa kami sa may bandang Santa Cruz, Laguna kanina. And tapos huminto pa kami ng matagal, nag-idle lang kami, hindi kami nagpatay ng makina. So yun, napakatipid, no? Later na lang ulit. So yun mga katandem, no? Dito na tayo sa destination natin sa Mabitak, Laguna. So based sa na-experience ko, no, coming from Dasmariñas, driving to Tagaytay, then going here sa Mabitak, Laguna, unang napansin ko, mapapatag man or mapa-uphill, napaka-responsive ng kotse, no? Actually yung feel niya is para siyang manual. Though yun, actually parang ganun nga yung shifting characteristics nung AGS, no? Para siyang manual. Ang nangyayari, pagka medyo kailangan mo ng power, pag binaon ko ng konti yung accelerator, nag-downshift siya. So hindi ka nawawala ng power sa paakyat. Medyo nabigla lang ako from if for a 1.0 na engine sa 1 liter na displacement na ganun siya ka-responsive. Even though loaded kami mga katandem, 4 kaming adults plus may isa kasama ko si AC, yung aking bunsong babae. Sa kurbada, hindi naman siya ganun ka-body roll, no? Kayang-kaya niyang dalhin yung sarili niya, hindi yung parang wala yung sensation na parang tataob ka or mag-overshoot ka or something. Basta maganda and hindi siya ganun katagtag. Dahil sa compact niyang design, for me, it will comfortably sit 4 people. Pero kung mag-5 people ka, kaya naman sa likod. Pero yun nga lang, depende rin sa klase ng katawan. Kung medyo parang ganitong build ko, medyo siksikan kayo ganyan. Handling is okay naman, no? Okay sa akin. Kung ako mga katandem, mag-upgrade ako ng wheels. Let's say, siguro para ko lang ng konti kasi for me medyo makitid lang yung wheel niya.
well, yun yung stock eh. Though, yun nga lang mga katandem, mag-suffer yung fuel economy. That's only me mga katandem. Ako kasi mas ipaprioritize ko yung handling and traction versus sa fuel economy. Though, depende lang yon kung nasaan kang lugar, kung biyahe ka ng biyahe, syempre, di ba? Itong Suzuki Espresso is para kanino ba? I would say, para sa mga tao na bibili ng first car nila, to learn, syempre, napakabait niyang kotse. You don't need that much power kasi tingnan mo naman mga katandem, no? Easily kaya kami itakbo ng 90 to 100 kilometers per hour sa expressway. Hindi ko naman naramdaman yung parang sobrang gaan niya na parang lilipa rin, di ba? Hindi naman. Though tingin ko dahil loaded din kami. Maganda rin siya sa mga pamilya na nagsisimula pa lang, like yung usually 3 to 4 members ng family, meron kayong mag-asawa kayo, then dalawa, isa anak nyo. Kaya okay na okay siya. Then if you're ready to upgrade, syempre yung pag darating yung time na magkakaroon kayo ng extended families, like gusto niya ng mas maraming luggage space, marami kayong gustong puntahan, yun, I think that's pero ito mga katandem, tingin ko gagamitin nyo to ng more than 5 to 10 years kasi alam naman natin ang Suzuki, mura ang pyesa, you can buy it anywhere, kahit sa labas, di ba? Makakabili kayo kahit online, makakabili kayo ng mga parts. Yung kagandahan, and matibay mga katandem ang Suzuki. And for me, sobrang simple, no? Parang sa tingin ko, it will last a very very long time, no, for me. So yan mga katandem, no? We're back here in Tagaytay. And nandito na ulit tayo doon sa pinagpagasolinahan natin kanina na Shell station. So papa-full tank ulit tayo. And para malaman natin kung ano yung result ng ating economy run or ang ating econo run, di ba? Let's go. So parga ulit tayo. So yung first na parga natin kanina 8 liters, pero ngayon hindi naman na nagmamatter to. So ngayon yung papakarga naman natin ang check natin. Full tank. Automatic lang po sir. So same price no kanina mga katandem. So ang ating mileage ngayon is 13,499. Yan. 13,499. So kanina, as far as I can remember, 13,248. So 251 kilometers mga katandem, 251. Yan. 251. Then nagpakarga tayo ng 14.5 liters. So divide natin ng 14.5 liters. Yan, mga katandem. So ang result natin 17.31 kilometers per liter. Yan, ganyan siya katipid at loaded kami ha. So yan, ang final result natin 17.31 kilometers per liter. Maraming salamat nga pala sa Suzuki Philippines sa pagpapairam sa amin ng kape. Ay, ng cute na kotse na to. And sana mga katandem, may natutunan kayo sa video namin ngayon. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding